Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Sa hilagang bahagi ng British Columbia, Canada, walang katapusang kagubatan, mga batuhang nabuo mula sa sinaunang bulkan at daan-daang milya ng halos walang kataong kalsada, kung saan ang pagkakaroon ng signal sa cellphone ay nakasalalay lamang sa swerte. Hulyo 15, 2019, 6:20 ng umaga. Isang driver ng truck ang nasa kanyang karaniwang biyahe sa kahabaan ng Highway 97, isang kalsadang madalas tawagin ng mga lokal na Alaska Highway. Habang bumabagtas siya sa makapal na hamog ng umaga, may napansin siyang kakaiba sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan niyang pinawasan ang takbo ng kanyang sasakyan. Nakaparada sa graba ang isang asul na 1986 Chevrolet minivan. Bukas na bukas ang magkabilang pinto sa gilid ng pasahero at tuluyang nabasag ang isa sa mga bintana nito. Ngunit hindi ang sasakyan ang dahilan kung bakit bigla siyang huminto, kundi ang nakita niya sa kanal sa tabi ng kalsada. May dalawang taong nakahandusay doon, isang binata at isang dalaga. Humigit kumulang 10 talampakan ng layo nila mula sa minivan at halos 16 na talampakan naman ang pagitan nilang dalawa. Agad na bumaba ang driver ng truck at nagmadaling lumapit. Umaasang makapagbigay pa ng paunang lunas, ngunit huli na ang lahat. Malamig na ang kanilang mga katawan at malinaw na ilang oras na silang naroon. Dahil sa matinding pagkabigla, nagsimula siyang kumaway sa mga dumaraang sasakyan upang pabagalin ang daloy ng trapiko at ilayo ang mga ito sa lugar upang hindi masira ang anumang mahalagang ebidensyang maaaring nakakalat sa kalsada. Sunod-sunod na ring tumawag ang mga nakasaksi sa mga otoridad. Eksaktong 7:20 ng umaga nang dumating ang mga opisyal ng Royal Canadian Mounted Police. Natagpuan nila ang driver ng truck na halatang nasa matinding pagkabigla, habang unti-unting nabubuo ang isang misteryong sa mga susunod na linggo ay magiging usap-usapan sa buong Canada. Agad na sinimulan ang masusing pagsusuri sa lugar. Kinumpirma ng mga medical examiner na ang dalawang biktima ay kapwa nagtamo ng mga sugat na dulot ng tama ng bala, at iyon ang naging sanhi ng kanilang pagpanaw. Maingat na siniyasat ng mga investigador ang paligid ng minivan at nakakuha ng 5 basyong na iwan sa pinangyarihan. Sa tabi ng katawan ng dalaga ay naroon pa ang kanyang cellphone. Ngunit ang cellphone ng binata ay wala kahit saan. Parang bigla na lamang itong naglaho. At dito muna tayo sandaling hihinto. Habang sinusuri ko ang mga opisyal na dokumento ng kasong ito, may isang bagay na higit na tumatak sa akin kaysa sa iba. Ang lokasyon. Isa itong lugar na halos walang anumang paraan upang makakuha ng impormasyon. Walang mga surveillance camera, walang gasolinahan sa loob ng napakalayong distansya, at walang sino mang malapit na maaaring nakarinig o nakakita sa mga nangyari. Sa puntong ito, 2 pa lamang ang hindi nakikilalang biktima, 5 basyo ng bala at isang sirang minivan ang hawak na ebidensya ng mga investigador. Nagsisimula pa lamang silang maingat na idokumento ang buong pinangyarihan ng biglang magkaroon ng hindi inaasahang pagbabago sa takbo ng kaso. Makalipas ang 4 na araw, July 19, lumipat ang sentro ng investigasyon sa lugar na malapit sa Days Lake. Humigit kumulang 300 miles ang layo mula sa unang pinangyarihan. Tinatayang halos 8 oras ang biyahe sa pagitan ng dalawang lokasyon. Nakatanggap ang mga lokal na emergency responders ng ulat tungkol sa isang sasakyang nasusunog sa gilid ng kalsada. Pagdating nila, tumambad sa kanila ang isang camper na halos nilalamon na ng apoy. Halos wala nang natira sa sasakyan, maliban sa metal nitong balangkas. Gayunpaman, sinuwerte ang mga investigador
Ang plaka sa likurang bahagi ng camper ay nananatiling sapat ang kondisyon upang masuri sa database ng pulisya. Habang hinihintay ang resulta ng paghahanap sa nakarehestrong may-ari, sinimulan naman ng mga rumesponding tauhan na siyasatin ang kagubatan sa paligid ng nasunog na sasakyan. Hindi nagtagal, isa na namang nakakagulat na natuklasan ang kanilang ginawa. Humigit kumulang 1 milya mula sa camper na tagpuan nila ang isa pang biktima. Isa itong lalaki na tinatayang nasa edad 50 hanggang 60 years old na may makapal na kulay abong balbas. Batay sa isinagawang pagsusuri, siya rin ay nasawi dahil sa mga tama ng bala. Wala siyang anumang dokumentong makapagpapatunay sa kanyang identity. Wala ring pitaka o mga susi na makakatulong upang makilala siya. Dahil dito, imposible siyang matukoy habang nasa pinangyarihan pa lamang. Kaya naman, mabilis na gumawa ang mga imbestigador ng isang composite sketch batay sa kanyang hitsura at ipinamahagi ito sa iba't ibang himpilan ng balita sa buong bansa. Habang unti-unting pinagdurugtong ng mga detective ang bawat piraso ng ebidensya, napansin nila ang isang nakababahalang detalye. Napakalayo ng pagitan ng bawat pinangyarihan. Ngunit napakaikli lamang ng pagitan ng oras kung kailan naganap ang mga insidente. Sa mga unang pahayag ng mga otoridad sa media, inamin nilang hindi pa nila matiyak kung ang mga biktima ay sadyang pinili o nagkataon lamang na napunta sa landas ng taong responsable sa mga pangyayari. 3 katao ang nasawi sa loob lamang ng ilang araw sa magkakahiwalay na bahagi ng mga liblib na highway sa hilagang British Columbia. May 2 biktima sa Highway 97, isang nasunog na camper malapit sa Days Lake at isa pang biktimang natagpuan sa kalapit na lugar. Habang lumalalim ang imbestigasyon, unti-unting nabuo ang isang konklusyong mahirap ng baliwalain. May isang armadong indibidwal na malayang nakakakilos sa kahabaan ng mga highway sa British Columbia. Ngunit upang maunawaan kung sino ang mga taong kalaunan ay makikita sa halos lahat ng pangunahing balita sa Canada at kung sino ang naging sentro ng malawakang paghahanap ng iba't ibang ahensya ng pulisya. Kailangan muna nating balikan ang simula ng kwento. Bumalik tayo sa July 15 habang patuloy pang kinokolekta ng mga imbestigador ang pinakaunang mga ebidensya sa paligid ng nasirang asul na minivan. Habang maingat na inilalagay ng mga forensic specialist ang mga basyo ng bala sa mga evidence bag, nagsimula namang maglabas ng mahalagang resulta ang mga international database. Sa wakas, nakumpirma ang pagkakakilanlan ng 2 biktimang natagpuan sa gilid ng kalsada at sa sandaling iyon, lumawak ang kasong ito ng higit pa sa hangganan ng isang lalawigan. Kinilala ang mga biktima bilang ang 24 years old na si Sheena Dees mula North Carolina, Estados Unidos at ang 23 years old na Australian traveler na si Lucas Fowler. Mas lalo pang naging seryoso ang sitwasyon nang malaman ng mga imbestigador na ang ama ni Lucas ay isang mataas na opisyal ng New South Wales Police Force Australia na aktibo pa ring nanunungkulan. Agad na nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa Australia sa mga opisyal sa Canada. Nagpadala sila ng mga imbestigador upang tumulong at personal na subaybayan ang kaso. Habang binabasa ko ang mga opisyal na tala ng imbestigasyon, may isang detalye ang talagang kapansin-pansin. Sina Lucas Fowler at Sheena Dees ay hindi mga bagitong manlalakbay. Bago pa mangyari ang insidenteng ito, nakapaglakbay na sila ng mag-isa sa 13 iba't ibang bansa mula Central America hanggang Japan. Nagtrabaho rin sila sa mga bukirin sa ibang bansa, nag-camp sa mga liblib na lugar at nakabuo ng maraming taong karanasan sa paglalakbay at pamumuhay sa kalikasan. Kaya naman,
isang mahalagang tanong ang lumitaw. Paano naging ganap na walang depensa ang isang magkaparehang may ganoong karaming karanasan habang nasa isang halos bakanting highway? Alam nila kung paano maging maingat sa pakikitungo sa mga estranghero. Kasabay nito, nagsimula ring makatanggap ng mahalagang impormasyon ang mga otoridad matapos ilabas sa media ang composite sketch ng ikatlong biktima. Isang babae ang tumawag sa police tip line matapos niyang makilala ang lalaking may kulay abong balbas bilang kanyang ama. Kalaunan, kinilala siya bilang ang 64 years old na si Leonard Dyke. Isa siyang guro sa larangan ng botany sa University of British Columbia. Ayon sa kanyang mga estudyante, isa siyang tahimik, masigasig at mahusay na propesyonal na may malalim na pagmamahal sa kalikasan. Ilang araw bago siya natagpuan noong July 16, isinakay ni Leonard ang kanyang camping stove sa kanyang Toyota RAV4 at mag-isang nagtungo sa ilang upang pag-aralan ang likas na kapaligiran ng rehiyon. Sa puntong ito, alam na ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng tatlong biktima. Ngunit wala pa rin silang malinaw na motibo. Magkakaiba ang kanilang edad, magkakaiba ang bansang pinagmulan at magkakaiba rin ang dahilan ng kanilang paglalakbay. Dahil dito, napunta ang pansin ng mga investigador sa isang napakahalagang ebidensya. Ang camper na natagpo ang nasunog at halos metal frame na lamang ang natira na nakita malapit sa lugar kung saan natagpuan si Leonard. Matapos suriin ang plaka ng sasakyan na nakaligtas sa sunog, natukoy sa vehicle registry na ang camper ay nakarehistro sa dalawang kabataan mula sa Vancouver Island. Sila ay ang 19 years old na si Cam McLeod at ang 18 years old na si Brian Magelski. Magkaibigan na ang dalawa mula pa noong bata pa sila. Magkasama rin silang nagtatrabaho sa isang grocery store kung saan ang kanilang tungkulin ay maglagay ng mga paninda sa mga estante. Hindi nagtagal bago mangyari ang mga pangyayaring ito, kapwa sila nagbityo sa kanilang trabaho, halos sa iisang panahon. Noong July 12, inimpake nila ang kanilang mga gamit at nagtungo sa hilagang bahagi ng lalawigan. Sinasabing naghahanap sila ng trabaho. Habang mas lalo pang sinusuri ng mga detective ang kanilang mga pinagmulan, may ilang hindi pangkaraniwang detalye ang kanilang natuklasan. Nalaman nilang malaki ang naging pagbabago sa buhay ni Pryor matapos dumaan sa isang mahirap na paghihiwalay ang kanyang mga magulang. Unti-unti siyang lumayo sa halos lahat ng taong nakapaligid sa kanya at naging mas mapag-isa. Karamihan sa kanyang oras ay ginugol niya sa internet. Kabilang sa kanyang mga kinahihiligan ang mga video game na may temang labanan, pagbabasa tungkol sa ideolohiyang Nazi at mga paril. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na tumutugma ito sa isang posibleng pinaghihinalaan. Ngunit sa yugtong ito ng imbestigasyon, iba ang pananaw ng mga otoridad. Nakatuon sila sa mga konkretong ebidensya at hindi pa sila gumagawa ng agarang konklusyon. 3 katao na ang natagpuang nasawi sa magkakahiwalay na bahagi ng mga liblib na highway. Samantala, ang camper ng 2 teenagers ay natagpuang ganap na nasunog at hanggang sa mga sandaling iyon ay wala pa ring bakas ni Cam McLeod at Brian Magelski. Sa iba't ibang panig ng Canada, iisa ang paniwala ng karamihan. Naniniwala silang may isang armadong salarin na responsable sa pagkamatay ng magkasintahang traveler at ng propesor sa universidad at malamang na ganoon din ang nangyari sa 2 nawawalang teenagers. Dahil dito, lumakas ang panawagan ng publiko na agad matukoy at mahuli ang misteryosong sospek. Habang papalapit ang katapusan ng July, natapos ng mga forensic ballistics experts ang masusing pagsusuri sa lahat ng nakalap na ebidensya. Ang resulta ay tuluyang nagpapago sa direksyon ng imbestigasyon. Ang mga basyo ng bala,
na maingat na nakolekta sa tabi ng asul na Chevrolet kasama ang mga bala na natagpuan sa nasunog na camper ay eksaktong magkatugma. Pareho ang kalibre at maging ang natatanging marka sa mga metal na bahagi ng mga ito ay iisa rin. Ipinakita ng pagsusuri na ang baril na ginamit sa insidente kina Lucas Fowler at China Days ay dating nasa loob ng camper ng dalawang nawawalang teenager. Agad na sinuri ng mga investigador ang mga record ng lisensya sa pagmamay-ari ng baril. Doon nila natuklasan ang isa na namang mahalagang bahagi ng palaisipan. Ilang araw lamang bago sila bumiyahe patungong Hilaga, isa sa dalawang teenager ang legal na bumili ng isang SKS semi-automatic rifle kasama ang isang kahon ng mga pala. Mayroon siyang balidong lisensya sa pagmamay-ari ng baril at isinagawa ang pagbili sa isang otorisadong tindahan alinsunod sa mga batas ng Canada. Sa puntong iyon, mabilis nang nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga piraso ng ebidensya. Pagkatapos noong July 21, dumating ang isa sa pinakamahalagang tagumpay sa buong investigasyon. Nakakuha ang pulisya ng surveillance footage mula sa bayan ng Meadow Lake, Saskatchewan. Kung iisipin, napakalayo na nang narating ng dalawang teenager. Daan-daang milya ang kanilang nalakbay mula sa mga lugar kung saan natagpuan ng mga biktima. At nakatawid pa sila sa iba't ibang hangganan ng mga lalawigan. Habang sinusuri ang video, may isang pamilyar na sasakyan ang napansin ng mga investigador. Isang kulay abong Toyota RAV4. Ito rin ang mismong sasakyang minaneho ni Leonard Tyke nang umalis siya upang pag-aralan ang mga oso at ang kalapitan na kagubatan. Malinaw ang kuha ng surveillance camera. Makikita rito na si Cam McLeod ang nasa likod ng manipela, habang si Briar Magelski naman ang nasa upuan ng pasahero. Pareho silang buhay. Walang nakikitang palatandaang pinsala at malinaw na hindi sila bihag. Makikita rin sa video ang kanilang pagpasok sa paradahan ng isang lokal na hardware store. Pumasok sila sa tindahan ng hindi nakatawag ng pansin at bumili ng isang rolyo ng malapad na itim na electrical tape. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik sila sa SUV. Isa-isang tinakpan nila ng itim na tape ang mga chrome trim at iba pang makikintab na bahagi ng sasakyan. Lumilitaw na layunin nilang bahagyang baguhin ang itsura ng sasakyan upang mas mahirapan itong makilala. Dahil sa bagong ebidensyang ito, agad na nagpatawag ng emergency press conference ang pulisya. Hindi na ito isang karaniwang pagbibigay ng update sa media, ganap nang nagbago ang tono ng kanilang pahayag. Habang nakatayo sa harap ng podyum ang isang opisyal, naglabas siya ng isang anonsyong ikinagulat ng buong publiko. Ang dalawang kabataan mula sa Vancouver Island ay hindi na itinuturing na mga nawawalang tao. Simula sa mga sandaling iyon, sila na ang pangunahing mga sospek sa tatlong magkakahiwalay na insidenteng ikinasawi ng mga biktima. Naglabas ang mga otoridad ng isang malinaw na babala sa publiko. Kung makita ninyo ang dalawang ito, huwag silang lapitan. Huwag din silang subukang kausapin. Sa halip, agad na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Ayon sa mga investigador, pinaniniwala ang armado ang dalawang sospek at maaaring maging lubhang mapanganib. Ngunit sa mismong araw na inilabas ang anonsyong iyon, may nadiskubri ang pulisya na halos hindi kapani-paniwala. Lumalabas na sina Cam McLeod at Briar Magelski ay nahinto na pala ng mga otoridad ilang oras lamang bago sila opisyal na tukuyin ng mga sospek. Nangyari ang insidenteng yon sa maliit na komunidad ng Split Lake. Isang lokal na community safety patrol ang nagpahinto sa kulay abong SUV sa isang rutinang checkpoint mula sa kaligtasan sa kalsada. Maingat na sinuri ng mga pulis ang loob ng sasakyan. Nanatiling kalmado at magalang ang dalawang kabataan at wala ring palatandaang sila ay nasa ilalim ng impluwensya ng alak.
Dahil sa limitadong komunikasyon sa mga liblib na lugar na iyon, hindi pa naipapadala sa lokal na dispatch ang pinakabagong impormasyon na nagtuturo sa kanila bilang mga sospek. Kaya naman, wala talagang ideya ang mga pulis kung sino ang kanilang kausap. Matapos silang batiin at hilinging mag-ingat sa kanilang biyahe, pinayagan silang magpatuloy. Ilang sandali lamang yun bago tuluyang ilunsad ang malawakang paghahanap sa buong bansa. Pagdating ng July 23, dinala ng imbestigasyon ang mga otoridad sa maliit na komunidad ng Chilam, sa hilagang bahagi ng Manitoba. Isang lokal na residente na nagngangalang Billy Bird ang nakakita ng isang sasakyang bahagya pa ring umuusok sa gitna ng kagubatan. Ito ang parehong kulay abong Toyota RAV4 na makikitang tinakpan ng itim na electrical tape sa surveillance footage upang mabago ang itsura nito. Iniwan ang sasakyan at saka sinunog sa isang masukal na bahagi ng kagubatan, malapit sa Fox Lake Cree Nation. Agad na isinara ng mga forensic investigator ang lugar at sinimulang suriin ang bawat posibleng ebidensya. Habang ini-inspeksyon ng paligid, may ilang kakaibang bagay silang natagpuan. Kabilang dito ang mga susi ng sasakyan at ilang kagamitang pangkumpone. Batay sa mga ebidensya, lumilitaw na pansamantala munang huminto roon ang mga sospek. Posibleng sinubukan nilang kumpunihin ang sasakyan o kaya naman ay alisin ang anumang maaaring magamit na ebidensya. Ngunit sa hindi pa malinaw na dahilan, bigla silang umalis at nagtungo sa masukal na kagubatan habang naglalakad. Sapat nang tingnan ng mapa upang maunawaan kung gaano kalawak ang naging saklaw ng kasong ito. Mula sa lugar ng Highway 97 kung saan natagpuan sina Lucas Fowler at Chinadis hanggang sa lokasyon ng nasunog na SUV, halos 2,000 miles na ang nalakbay ng dalawang sospek. Nalampasan nila ang tatlong malawak na lalawigan ng Canada mula kanluran hanggang silangan at sa loob ng ilang panahon ay nagawa nilang manatiling isang hakbang sa unahan ng mga otoridad. Ang Chilam ay isang napakaliit na liblib na komunidad. Mas mababa sa 1,500 katao lamang ang nakatira rito. Iisa lamang ang pangunahing daan papasok at palabas ng bayan. Sa labas nito ay walang katapusang kagubatan. Nang makumpirma ng mga investigador ang lokasyon ng nasunog na SUV, ang dating tahimik na bayan ay biglang naging sentro ng isa sa pinakamalalaking manhunt sa kasaysayan ng Canada. Daan-daang pulis ang agad na ipinadala sa lugar. Dumating ang mga police tactical team pati na rin ang mga K9 unit na may kasamang mga asong espesyal na sinanay para sa paghahanap. Maging ang Canadian military ay opisyal ring nakibahagi sa operasyon. Nagpalipad sila ng mga drone at helicopter na may thermal imaging cameras na walang tigil na nagsagawa ng pagmamanman mula sa himpapawid. Mahigpit na binalaan ng mga residente. Panatilihing nakakandado ang mga pinto at huwag lumabas ng bahay sa araw man o gabi maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Isa-isang pinuntahan ng mga pulis ang mahigit 500 bahay. Sinuri ang bawat basement at maging ang bawat imbakan o shed na maaaring pagtaguan. Habang tumatagal, lumalawak ang saklaw ng operasyon hanggang umabot sa halos 4,000 square miles. Ngunit sa kabila ng napakaraming tauhan at makabagong kagamitan, bakit tila biglang bumagal ang takbo ng paghahanap? Ang sagot ay nasa mismong kalupaan ng lugar. Habang binabasa ko ang mga ulat ng search and rescue ng rehiyong ito, malinaw na hindi ito isang kagubatang madaling pasukin. Hindi ito lugar kung saan sapat na ang magtago sa likod ng ilang palumpong. Isa itong napakahirap at mapanganib na kapaligiran. Ang makakapal na halaman ay agad na napapalitan ng malalalim na maskeg at mga latian kung saan maaaring maipit ang isang tao sa loob lamang ng ilang sekundo. Idagdag pa rito ang matinding init ng tag-araw, ang walang tigil na pagdagsa ng mga insektong nangangagat at ang presensya ng mga brown bear.
na malayang gumagala sa lugar. Ayon sa isang veteranong tracker, hindi pinapatawad ng kagubatang ito ang sinumang magpapabaya o magpapakita ng labis na kumpiyansa. Ang sinumang walang sapat na kaalaman kung paano mabuhay sa ganitong kapaligiran ay maaaring maglaho ng walang anumang bakas. Hindi nagtagal na pagtanto ng mga namumuno sa operasyon na halos walang silbi maging ang kanilang pinakabagong teknolohiya sa ganitong klaseng lugar. Kailangan nila ng isang taong tunay na kabisado ang bawat sulok ng rehiyon. Dito nila muling hiningi ang tulong ni Billy Bird, ang lokal na residente na unang nakakilala sa nasunog na SUV. Kabisado niya ang bawat liko ng ilog at maging ang mga tagong daanan sa gitna ng kagubatan. Kasama si Billy, sumakay ang mga search team sa mga demotor na bangka at sinimulang sundan ang agos ng malakas na Nelson River. Hindi nagtagal, ang mismong pampang ng ilog ang nagsimulang magbigay ng mahalagang pahiwatig. Habang naglalayag ang mga pulis, may napansin silang ilang bagay na nakakalat sa maputik na pampang. Ang una nilang na-recover ay isang backpack. Sa loob nito ay may isang mabigat na kahon ng mga pala. Mas malayo pa sa agos ng ilog, nakakita sila ng isang sleeping bag. Kasunod nito, na-recover din nila ang isang pitaka at ilang personal na gamit sa kalinisan na pag-aari ni Leonard Take. May isang mahalagang obserbasyon si Billy na agad ding napansin ng mga investigador. Napakalakas ng agos ng bahaging iyon ng Nelson River. Ayon sa kanya, halos imposibleng basta na lamang inanod ng tubig ang mga gamit patungo sa pampang. Ibig sabihin, malamang na may taong sadyang nag-iwan ng mga ito roon. Sa puntong ito, lumilitaw na unti-unti nang nauubusan ng lakas ang dalawang tumatakas. Isa-isa nilang iniwan ang mga gamit na nagpapabigat sa kanilang paglalakbay habang mas lalo silang pumapasok sa mapanganib na kagubatan. August 7, halos 3 linggo nang nagpapatuloy ang malawakang paghahanap sa mga liblib na lugar ng Manitoba. Unti-unti nang nauubos ang lakas at ang mga reskorso ng mga otoridad. Sa araw ding yun, muling nagpatrolya si Billy Bird sa kahabaan ng Nelson River, sakay ng kanyang demotor na bangka. Bigla na lamang may napansin si Billy Bird, isang uwak na paikot-ikot na lumilipad sa ibabaw ng isang malalim na bangin malapit sa pampang ng ilog. Bilang isang taong halos buong buhay ng kabisado ang lugar na iyon, alam niya ang maaaring kahulugan ng ganoong kilos ng isang ibong naghahanap ng makakain sa isang napakaliblib na lugar. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang tinawagan ang radyo ng mga otoridad at ibinigay ang eksaktong lokasyon. Nahihirapan namang makalusot sa makapal na mga halaman, nagpatuloy ang search team hanggang sa marating nila ang isang maliit at tagong sapa. Hindi kalayuan mula sa ilog, natagpuan nila ang dalawang katawan. Sila ay sina Cam McLeod, 19 years old, at si Briar Magelski, 18 years old. Sa wakas, opisyal nang natapos ang malawakang operasyon na sumaklaw sa buong Canada. Sa mismong lugar, sinimulan ng mga forensic investigator na buuin ang mga huling pangyayari bago natagpuan ang dalawang sospek. Sa tabi ni Cam ay may 2 rifle. Ang isa sa mga ito ay nasa kanyang kamay pa. Batay sa mga nakalap na ebidensya, nabuo ng mga investigador ang posibleng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Napag-alaman nilang si Cam ang unang nagpaputok kay Briar bago niya ibinaling ang baril sa kanyang sarili. Sa kanilang pagsusuri na pagpasyahan ng mga otoridad na tila nagkasundo ang dalawa na wakasan ng kanilang mga buhay matapos nilang mapagtantong wala na silang makatotohanang paraan upang makatakas. Ngunit ang pinakamahalagang ebidensya ay natagpuan ilang talampakan lamang mula sa mga iniwang baril. Isa itong digital camera na pag-aari ni Leonard Tyke. Nang suriin ng mga forensic specialist ang memory card nito, na-recover nila ang 3 larawan at 6 na maikling video.
Sa mga larawan, makikitang si Briar ay may hawak na SKS semi-automatic rifle, habang si Cam naman ay kumukuha ng selfie na ang makapal na kagubatan ang nasa likuran. Ang mga video ay nagsilbing tila huling tala ng kanilang mga iniwang mensahe. Sa unang video, inako ng dalawa ang pananagkutan sa tatlong magkakahiwalay na insidente na ikinasawi ng mga biktima. Gayunman, hindi nila ipinaliwanag ang naging dahilan ng kanilang mga ginawa. Sa ikalawang video, ibinahagi nila ang plano na pinaniniwalaan nilang susunod nilang gagawin. Ayon sa kanilang sinabi, balak nilang kumuha ng bangka, maglakbay pababa ng ilog hanggang sa karagatan, at mula roon ay makarating sa Europa o Afrika upang ipagpatuloy ang kanilang plano. Ngunit sa ikatlong video, kapansin-pansing nagbago ang kanilang saloobin. Makikitang nabigo si Briar habang sinasabi niyang napakalakas ng agos ng ilog. Halos imposibleng makakuha ng bangka at wala na silang nakikitang paraan upang makatakas. Dito nila ipinahayag ang kanilang naging pasya na wakasan ang kanilang mga buhay. At dito ko nais itanong sa inyo, paano naniwala ang dalawang kabataang halos buong buhay na nagtatrabaho lamang sa isang grocery store na kaya nilang tumawid ng karagatan gamit ang isang karaniwang bangka mula sa ilog? Hindi iyon tumutugma sa realidad. Mas kahawig ito ng pag-iisip na makikita sa isang video game kaysa sa tunay na buhay. Sa isang punto, tila naniwala silang ang mundong ginagalawan nila ay sumusunod sa mga patakaran ng isang first-person shooter game at hindi sa totoong mundo. Ngunit nang harapin nila ang malakas na agos ng Nelson River, napilitan silang tanggapin ang katotohanang wala na silang matatakasan. Lubhang ikinagulat ng mga imbestigador ang nilalaman ng mga video. Dahil dito, nagpasya ang mga otoridad sa Canada na hindi kailanman ilalabas sa publiko ang naturang video. Ayon sa mga behavioral analyst, hindi nararapat na ipalabas ang mga ito dahil sa paraan ng pagsasalita ng dalawang sospek, kalmado at tila walang emosyon, na maaaring magkaroon ng hindi inaasahang epekto sa ilang manunood o magamit bilang simbolo ng ilang ekstremistang grupo sa internet. Ang mga digital na recording ay isinailalim sa mahigpit na pag-iingat bilang bahagi ng ebidensya at hindi na inilabas sa publiko. Ngayon, balikan natin ang gabing nagsimula ang lahat. Matapos pagsamasamahin ang resulta ng ballistic examination, surveillance footage at ang mga pahayag ng mga saksi, nagawa na sa wakas ng mga imbestigador. Nabuin ang eksaktong nangyari sa liblib na bahaging iyon ng highway nang hindi na umaasa sa haka-haka o kulang na impormasyon. Noong July 14, nasiraan ng sasakyan sina Lucas Fowler at Chenedis habang bumabiyahe sa isang malayong bahagi ng highway. May isang dumaraang motorista na huminto at nag-alok ng tulong. Magalang naman itong tinanggihan ng magkasintahan dahil naniniwala silang kaya nilang ayusin ang kanilang sasakyan bago sumapit ang umaga. Bandang 11:30 ng gabi, isang highway maintenance worker ang dumaan sa lugar. Napansin niyang may isa pang sasakyan na nakahinto sa tabi ng asul na Chevrolet minivan at may isang lalaking may makapal na balbas na nakatayo roon. Sa kanyang obserbasyon, tila may seryosong pag-uusap na nagkaganap sa gilid ng kalsada. Sa bahaging ito, mahalagang linawin ng isang detalye upang maiwasan ang kalituhan. Hindi si Leonard Take, ang propesor na may kulay abong balbas, ang nakita ng saksi. Wala siya sa lugar na iyon noong gabing iyon. Ang aktwal na nakita ng saksi ay isang mas batang lalaki na may makapal at hindi naahit na balbas na pinaniniwalaang si Cam McLeod o si Briar Magelski. Makalipas ng ilang sandali, may isa pang dumaraang motorista na nakakita ng isang taong bumababa mula sa sasakyan habang may hawak na rifle sa isang posisyong karaniwang ginagamit sa pangangaso. Naniniwala ang mga imbestigador na sa panahong iyon naganap ang pamamaril.
Pagkaraan ng ilang araw, muling nag-cruise ang landas ng dalawang sospek at ni Leonard. Ayon sa naging konklusyon ng investigasyon, siya rin ay naging biktima ng pamamaril. Pagkatapos nito, sinunog ang camper upang sirain ang posibleng ebidensya. At kinuha nila ang Toyota SUV ni Leonard na gawa sa Japan. Ginamit nila ang sasakyang ito sa kanilang pagtatangkang makatakas patungong silangang bahagi ng Canada. Hindi na umabot sa paglilitis ang kasong ito. Opisyal na isinara ang investigasyon matapos matagpo ang wala ng buhay ang dalawang pangunahing sospek. Gayunpaman, may isang tao ang kinilalang may malaking ambag sa matagumpay na pagtatapos ng operasyon. Si Billy Bird, ang lokal na tracker na naging mahalaga ang kaalaman tungkol sa kagubatan, ay pinarangalan ng kanyang komunidad. Bilang pagkilala sa kanyang naging papel sa investigasyon, ginawaran siya ng isang tradisyonal na star blanket at isang balahibo ng agila. Sa ngayon, alam na natin kung paano naganap ang mga insidenteng iyon sa tahimik at liblib na bahaging iyon ng highway. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.